Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Agis ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:19 o 18. Alas 6:18 ng umaga, araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay patungkol po dito sa sinabi ni Sara Duterte nung akala natin ay aatin. Pumunta siya ng Senado at akala natin ay haharap o aatin ng hearing. Pero ang sinabi lang ay nag press conference tapos ayaw pang pa-interview o ayaw matanong. Ang sinabi niya po ay siya daw ay blooded but unbow. Yun po blooded or unbow. Yung pang sinabi niya. Ay nung narinig ko po yan dalawang verse agad ang nasa isipan ko Yung blooded, yung blood, o bloodshed, at saka yung unbow. Nasa Biblia yan. Opo. Pero iba ang topic. Iba ang topic. At yan ang isishare ko po sa inyo at inaanyayahan ko po kayo na makinig para at least may maintindihan po tayo. Ngayon ay ang daming nagsusulat, ang daming yan ay puwit lang yan, sabi nila. Poem na sinulat noong Makata, hindi ba? Aywan ko, English poet ata Galing ng England siguro yan. O Great Britain, hindi ba? O yung Invictus, aywan ko naipelikula din ata yan Okay, kinuha ko ito sa internet, the phrase blooded but unbow originates from the second stanza of the famous poem Invictus. Ayan po, mga gladiator ata ito hindi ba? parang napanood ko yan mga gladiator. Basta yung Invictus diyan maalala ko yan Ngayon ay which expresses resilience, yung yung matyaga o tuloy-tuloy o kahit na anong hirap ay tuloy-tuloy courage and unwavering spirit in the face of life's most difficult challenges. Ayan po. Yung poem na Invictus, diyan na pala kinuha yan. Blooded but unbow ni Sara Duterte. Ngayon po ay nauna naman siguro ang Biblia, hindi ba? Kasi ang Biblia 2,000 years ago itong New Testament ay naandito rin yan sa New Testament, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo yung magagaling na writer o magagaling na makata, hindi ba? Bumabasa po ng Biblia. At doon nila nakukuha ngayon yung mga salita na talagang kabibiliban mo. Hindi ba? Doon nila kinukuha lang po yan. Pero, siyempre, ay ina-arrange nila kasi depende po sa topic yan ito sigurong Invictus na ito ay kung hindi ako nagkamali, napanood ko lang naman ito sa yung Pasinaya, yung trailer ba ang tawag doon? Ay yun nga, mga gladiator na kahit sugatan na siya ay unbow, hindi ba? Blooded nga but unbow. Ay hindi ba kayo nagtataka bakit ang mga Duterte ay parati ganyan ang sinasabi, hindi ba?
Simula kay Duterte, nung tinanong siya kung manalo siya, sabi, kung ano ang mangyayari kung manalo siya sa pagkapresidente. It is a very bloody. Sabi niya, hindi ba bloody raw eh. Ay sus. Ay ako po ay graduate ako ng Advanced ROTC. Ay nag-aaral pa ako ng engineering. Naririnig ko na yan doon sa mga kasamahan kong Marines. Opo. Mas marami kasi ako na ka-eskwela sa Advanced ROTC na mga enlisted men. Doon sila Advanced ROTC sa Piatti. Opo. Lalo na yung mga assigned sa Fort Bonifacio o yan sa Navy dito sa HPN. Madali silang pumupunta sa Piatti. At diyan ko narinig sa kanila. Kung halimbawa tatanungin mo sila kung nakapunta na sila ng Mindanao o na-assign sila sa Mindanao, it is bloody, sabi nila Ay doon niya kinuha yan Bakit? Ay pwede magsalita po ang mga enlisted men na ganun kasi nga naranasan nila. Naranasan nila talaga Marami akong ka-eskwela nung elementary na nasugatan dyan o naputulan ng kamay o namatay dyan sa Mindanao. Opo. Kaya ganun, very bloody, sabi nila. Ay, reasonable yun. Ay, pero sa isang hindi naman enlisted man, hindi ba? Hindi naman naging sundalo. Bakit gagamit ka ng salitang bloody? Ay, kasi nga, ay, yun na yung ang gandang pakinggan hindi ba? Bloody means maraming aksyon o maraming patayan o maraming sigalot. At yun ang aasikasuhin niya. At napansin nyo rin yung mga anak, hindi ba? At ito na nga, si Sara Duterte. Blooded but unbow, sabi niya. Ay, kinuha pala dun sa poem na Invictus. Second stanza ata. Second stanza, of the famous, poem, Invictus. Hindi ko na kinuha yung nagsulat. Ayan nga, ay ang daming tinalakay sa internet ngayon yan. Ay pero ako, ang tatalakayin ko po dito ay galing po sa Biblia yan Pero hindi ganyan ang subject matter. Opo, hindi ganyan. Pero may hawig. Ayun sinabi ko na bakit gustong-gusto nilang gamitin. Kasi nakaka-attract po ng tao. Lalo na kung ipapakita mo na ikaw ay inaapi, ikaw ay talagang sinusugatan, hindi ba? Pero may sugat ba siya? Wala naman Kaya hindi applicable po yan. At sinasabi ko na nga sa inyo, ang pwede lang magsalita dyan, yung mga sundalo o yung pulis na napasabak sa gera o sa barilan. It will be bloody or it is bloody. Kaya pwede yan. Ay pero unbow sila. Yun, ganun po yun hindi ba? Pero nga, yung ginagawa ng pulis, yung ginagawa ng mga military, gusto niya siya na rin ang gumagawa. Ganun lang po yan Ganun po ang panluloko ng tao. Opo. Niluloko lang ang mga tao kasi gumagamit po ng salita na hindi naman applicable. Bakit? Nabilanggo na ba yan? Naging prisoner of war ba yan? Hindi naman Bakit sasabihin niya na ganun? Na blooded but unbow. Nakulong na ba siya? Hindi pa Hindi ba? Ngayon ay si Duterte baka pwede pa. Ay pero palagay ko ay kabayaran na yan. Kaya siya na ikulong sa dahig. Kasi parating niyang sinasabi Pag ang salita po parating sinasabi, nangyayari po yan. Kasi makapangyarihan po ang salita. May kapangyarihan po ang salita ng tao. Nangyayari po yan. Lalo na kung 3 beses mo na sinabi. Bibigyan ko po kayo ng example yan. Nung nagkainitan si Jinggoy at saka si Marcolita. Nagkainitan sila dyan sa Senado. Safe ka na. Inulit na naman. Safe ka na. Hindi ba?
Pangatlo, nagalit na si Jinggoy. Ay bakit ay hearing yun eh, ay bakit ginagamit ang hearing sa joke? Hindi ba? Ayan, nabilang ko silang dalawa. Hindi ba? Kasi ginagamit nila eh. Parating ginagamit ang safe ka na, ay hindi pala sila safe. Ganun po eh, makapangyarihan po ang salita. Isa pa, yun nangyari kay Kwan. Yun nangyari kay Jinggoy Estrada at saka kay Kwan. Kay itong si Kwan, si Bong Revilla. Oh, hindi ba? Nagsumpaan sila yan, hindi ba? Walang iwanan eh. Ay putis ka ko itong mga taong na ito. Bakit dyan pa kayo magsumpaan sa Senado? Hindi ba? Kalukuhan yan. Hanggang ngayon, walang iwanan, hindi ba? Dalawa silang nakakulong. Oh, ayan po eh, may hiwaga po ang salita. Kasi ang salita po ay yun ang ginamit ng Diyos para lalangin ang mundo. Out of nothing, ginawa po ang daigdig o ang universe. Kaya, mahiwaga po ang salita. At kung alam lang natin ang salita ng Diyos, ay baka susunod yung mga, yung mga mountain na matanggal dyan, pumunta sa dagat, ang mga mountain. Kung alam lang natin yung salita ng Diyos, pero hindi na natin alam eh, kasi nga ay pinalayas na si Eva Adan eh. Oh, hindi ba? Hindi na natin alam. Oh. At kinumpyus na yung language ng mga tao noong Tore ni Babel. God confused their language. Kaya nga, itong salita natin ay hindi na original ito. Yung salita ng Diyos. Pero may kapangyarihan pa rin yan. Kasi nga, binabawal po ng Biblia na magsalita ka na magsalita ng walang kapararakan. Hindi ba? Katulad yan, blooded but unbound. Bakit? Nasugatan na ba siya? Hindi eh. Kaya kalukuhan yan. Hindi ba? O sige, at isishare ko na po itong lumalakad ang oras ko. Isishare ko po itong Hebrew 12 verse 4. Ito po ay patungkol sa yung sinasabi ko na alipin kasi ng kasalanan ang tao. Kaya ang tao nagre-resist sa kasalanan. O nilalabanan niya yung kasalanan. O ang ibig sabihin niyan ay nagtitimpi siya para hindi niya gawin yung kasalanan. Marami po yung kasalanan eh. Pero ang sabi po ng Biblia, in your struggle against sin, sabi po dito sa Hebrew 12 verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ang sabi po ng Biblia, hindi pa kayo umabot doon. Sabi ni Paul, hindi natin alam sino ang sumulat ng Hebrew, Hanggang ngayon, hindi pa alam yan. Kung sino ang author ng Hebrew. Pero ito ay sigurado tayo na ito ay Hebrew siya o galing siya ng Israelian. Kasi nga alam na yung mga kwento eh. Hindi ba? O inisa-isa niya mga kwento na tinitignan ko ay bakit may isusulat niya ito kung hindi siya Hebrew o hindi siya galing sa Israel? Hindi ba? O, ngayon, in your struggle against sin, yan po nakasulat dito, sa ating kagustuhan na hindi tayo mapailalim sa kasalanan. O, ay ang sabi po ng Biblia ay, you have not yet resisted to the point, hindi pa kayo umabot doon sa point na kung saan kayo ay nasusugatan. Yan po ang ibig sabihin yan. O kayo ay shedding your blood. Ayan po. Diyan po yan nararapat pag gamitan natin ng shedding of blood o yung duguan. Nilalabanan mo yung kasalanan o yung kaaway na lang. Halimbawa, China. O sinasakop tayo ng China ay kahapon nga itatapik ko sana yung yung Batanes daw pag-aari daw ng China O, ayan. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ayan po. Kung gagamitin niyang blooded,
Kaso, ang blooded kasi ginagamit ni Sarah sa walang kwentang bagay. Bakit? Ay hindi naman applicable sa kanya eh. Naasunto siya, oo. Pero kasalanan niya yan. Kasalanan niya. Oo. Bakit siya magsalita ng ng ganun, na gusto niyang pugutan ng ulo? Hindi ba? At remember, ako, pwede pa siguro sabihin niya na nabigla siya o nadulas siya kung isa lang eh. Pwede yan. Pero repeated at saka yung buong chapter eh. Ganon ang topic niya eh. Hindi pwede yun. Halimbawa, sinabi niya na gusto niyang patayin, inulit niya, gusto niyang pugutan ng ulo. Hindi ba? Pangatlo, umupa siya ng tao. Hindi pwede magkamali yan eh. Tatlo po yan eh. Uupa siya ng tao para papatayin si Bongbong Marcos. At yung conditional na sinasabi nila, lahat po sa mundo conditional. Lahat po dito. Walang kwenta yan, yung salitang conditional. Si Alan Peter Cayetano lang ang umimbento niyan. It is a conditional threat. Walang kwenta yan. Ito ha, ikaw, bago ka makapasok ng langit, ano ang kondisyon? Magsisi ka. Conditional po yan eh. O, ikaw, bago ka maging attorney o engineer, ay kailangan papasa ka ng board o bar. Conditional po yan eh. Hindi ba? Bago ka maging senador, kailangan manalo ka. Mga conditional po yan eh. Lahat po dito sa mundo ay may kondisyon. Bakit ipapasok yung conditional? Hindi ba? Kabubuhan yan o nililito lang ang tao. Kaya nga nung tinanong si NBI agent Kalilang ba yun? Kalilang, kung conditional ba yun o ano ba yun, ay sinabi niya absolute po yan. It is absolute. Tama naman yun eh. Ngayon, kung pag-usapan natin ang condition, ay lahat conditional po eh. Oo. Kung ako ang sasagoton, without controversy, it is a threat. Yun po, walang controversy. Kasi nga tatlong ginamit eh. Tatlo eh. Paano ka magkakamali dyan? Ha? Tayo po, pag tinawag tayo ng ating mga magulang, halimbawa, ang pangalan ko ay Simon, o Boy ang tawag sa akin ng magulang ko, pag tinawag akong Boy, ay baliwala yan. Pero pag nirepeat yan, Boy, titignan ko na yan. Pero pag tatlo, ang ibig sabihin yan, emergency. Without controversy, ang kailangan nila ako. Maaring nadapa sila o kailangan nila ang tulong ko o ganun po yan. O may ginawa kang kasalanan. O, hindi ba? 3 times eh. O, at tignan nyo po ang Biblia. Inuulit po ang salita kung importansya. Bibigyan diin. Verily, verily, I say unto you. Or very truly, I say unto you. Hindi ba? Katulad ni Pedro, tinawag si Pedro, Pedro, hindi ba? Mahal mo ba ako? Hindi ba? Ganun eh. May importansya po. At ito, ngayon, ay 3 beses na po yan eh. Na ibinibigay ko sa inyo na ay hindi lang yan. Kung talagang iisa-isahin natin yung mga pinagsasabi niya. Kaya hindi pwedeng sabihin na kung ano yan, kung ay gustong palabasin conditional eh. Ngayon ay ito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Ito naman, dito natin makikita yung anbaw. Ngayon ay ginamit na naman niya sa ibang, ito dapat ang gagamitin ang anbaw, dito lang pwedeng gamitin yan. Yung ikaw ay pinahihirapan o ikaw ay iniipit na o iniipit ng iyong daliri pero anbaw ka pa o kaya ay kinakasuhan ka, ganun kay dilima, pero anbaw ka. Yun po mali na naman ang paggamit eh. Hindi ba? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Ito po ang ating mababasa. We are hard pressed
in every way or in every side. Hindi ba ginigipit ka na sa lahat ng sulok? In every side, yet not crushed. Pero hindi ka nadudurog, hindi ba? O, ayan po ang sinabi dyan, ano? We are perplexed. Tinignan ko itong perplexed. Ito pala ay bewildered. O parang nahihilo ka na. O, we are perplexed but not despair. Despair po dito. Pero sa ibang translation, unbow. Ayan po. Pero ano man ang sabihin niyan ay hindi ka desperado o hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang ibig sabihin niyan, unbow. Ay ginamit na naman niya sa walang kwentang bagay yung unbow. Kasi hindi pa siya nakabilanggo eh. Hindi naman siya ginigipit eh. Oh. Ayan po, hindi ba? We are hard-pressed in every side, yet not crushed. Hindi siya nadudurog. Parang tinapay yan eh, nadudurog eh. Yung tinapay, pag didikdikin mo yan, nadudurog po yan eh. We are perplexed o bewildered, but not in despair. Hindi ba? In despair, hindi ba? Yung kwan yan eh, yung parang babae yan na niloko ng kanyang kasintahan ay kaya na in despair. Ay bata pa ako, alam ko na yan eh. Ano yan? Sabi, in despair yan, sabi nila eh. Ay doon ko alam yan. O yung kwan, yung parang nawawalan na siya ng loob. In despair. Kaya nagbabakasyon na po eh sa malayong lugar. Hindi ba? May pinsan sa ibang probinsya, doon muna sila, hindi ba? O doon muna siya, magbabakasyon. Pero hindi pa rin makalimutan, hindi ba? Kasi nga may memory, hindi ba? Ayan po eh. Ngayon ay, pero ibang topic po yan, ano? Ang gusto ko lang sabihin dito, gumagamit si Sara Duterte ng mga salita na hindi naaangkop sa kanyang sitwasyon. Blooded? Ay bakit blooded? Ay hindi ka naman pumunta ng gira. Sa katunayan nga sinasakop na tayo ng China wala pa kayong salita na sinasalita kontra sa China Kasi nga maka-China kayo. Pati ang mga senador na yan. Ito si Robin Hood Padilla, si Marcolita, si Alan Peter Cayetano. At ito sasabihin ko sa inyo, no, gustong-gusto po ng China na ang mga senadores natin ay ganyan kay Robin Hood Padilla na walang alam. Walang alam. Gusto nila yan para madali lang tayong sakupin. Ayan po ano. Ngayon ay saan ba kinuha ito? Kung ito tuloy-tuloy mo po itong 2 Corinthians 4:8, dito napapasok yung, kasi ang dami pong sinabi dyan na yun nga ay pinapahirapan kami kanya pero hindi kami sumusuko. Sabi nila ayan po, yan sa 2 Corinthians 4:8. At ang kahuli-hulihan yan, we are more than conquerors. Ayan po. Ay, yung ang conqueror ka lang okay na pero more than conqueror pa, ay ibang klase po yan. Pero ang sinasabi dito, in Jesus Christ, ayan po, we are more than conquerors. Ay tanda ko po yan kasi yung lolo ko, yung lululuhan ko ay Spanish speaking po yan Lalo na kung nagagalit, alam ko na yan na conquistadores, ang tawag, conquistadores pala. Ang mga Espanyol, sabi niya, bakit kako ginagamit po yung conquista? Yung mga Aita o yung mga original na tao doon sa amin, ang tawag niya, pag tinawag niya, conquista. At yung mga Espanyol naman, ang tawag niya ay mga conquistadores. Ay nung pinag-aralan ko, yun nga, kasi na-conquer kaya nga ang sabi doon sa Biblia,
We are more than conquerors. Sabi po yun po ay kung ikaw ay na kay Kristo. We are more than conquerors. Kaya nga nakasulat dyan na anbaw. Hindi sila nagbabaw sa mga kahirapan o yung kahit sila ay nahihilo na, perplex pala, nahihilo pala yan eh. Akala ko sila ay binabatak ay hindi pala, bewildered pala. Ayan po, ang maisip ko sa inyo, ano po ang sinasabi ni Sarah? Ay kinuha lang po doon. Alam mo po ganyan eh, may writer yan na nabasa siguro yung poem na yan na Invictus. O kaya may writer yan na nagbabasa din ng Biblia, kaya ito ang ginamit niya. Blooded, hindi ba? But unbow. Pero ang kwan dyan ay parang pinahihirapan ka ng illegal. Yan po yan, o kaya yung nilalabanan mo ang kasalanan. Ayun po. Pero unbow ka. At yung blooded ka na, o duguan ka na, ay si Sarah naman, wala pa nga eh. Hindi ba? Kaya hindi applicable idle word. Idle word po yan. Pero yung iba humahanga kasi kasi nga ay ngayon lang nila narinig eh. Pero nga ay hindi naman applicable sa kanya. Hindi ba? Kayo po, ano po ang masasabi nyo? Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at dalangin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako na sana sa ating pakikinig po, mga kababayan, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.